Nais kong bigyang diin na ang kwentong ito ay purong kathang-isip lamang at hindi batay sa totoong pangyayari. Ito ay likha upang magbigay ng kakaibang karanasan sa mga mambabasa at hindi dapat ituring bilang totoo o makatotohanang pangyayari. Gayunpaman, ang mga kwento ng kababalaghan at multo ay bahagi ng kultura at panitikan ng maraming komunidad, nagbibigay daan para sa pagpapalaganap ng mga tradisyon at paniniwala. Ang University of Santo Tomas, UST, na itinatag noong 1611, ay isa sa pinakamatandang unibersidad sa Pilipinas. Sa mahigit 4 na siglo ng kasaysayan, hindi maiiwasan na maraming mga kwento ng kababalaghan ang umusbong mula sa loob ng mga pader ng institusyon. Partikular na sa main building, isa sa mga pinakamatandang gusali sa campus, kung saan maraming estudyante at guro ang nag-uulat ng mga kakaibang karanasan. Isang gabi, isang guro ang naiwang mag-isa sa kanyang opisina sa main building. Habang abala siya sa pag-check ng mga papel, bigla niyang naramdaman ang pagdapon ng malamig na hangin sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, wala siyang nakita. Itinuloy niya ang kanyang ginagawa, ngunit naramdaman niyang tila may nagmamasid sa kanya. Nang tingnan niya muli, isang batang babae na nakasuot ng lumang uniforme ang nakita niya sa pintuan. Agad itong nawala nang siya ay tumayo. Ayon sa mga kwento, ang batang ito ay isa sa mga nasawi noong ikalawang digmaang pandaigdig ng gawing kampo ng mga Hapones ang universidad. Sa ibang pagkakataon naman, isang grupo ng mga estudyante ang nagdesisyong mag-aral ng gabing-gabi na sa isa sa mga silid sa main building. Habang abala sila sa pag-aaral, napansin nilang tila may isang estudyanteng nakatayo sa gilid ng silid, nakatingin sa kanila. Hindi nila ito pinansin hanggang sa biglang maglakad ito papalapit at bigla na lamang naglaho. Sila ay nagsisigaw at nagtatakbuhan palabas ng silid, nagpasya na huwag nang bumalik sa gabi. Sa Santissimo Rosario Parish, na matatagpuan din sa loob ng UST, may mga ulat ng mga misteryosong boses na nagdarasal. Isang janitor ang naglilinis isang gabi nang marinig niya ang mga boses ng nagdarasal mula sa altar. Sa pag-aakalang may mga taong naiwan sa loob, tinungo niya ang altar ngunit walang tao roon. Kinilabutan siya at dali-daling umalis, dala ang paniniwalang ito'y mga kaluluwang nagdadasal pa rin kahit wala na sila sa mundong ibabaw. Ang mga kwentong ito at marami pang iba ay bahagi ng alamat ng UST. Ang mga kababalaghan sa universidad ay nagsisilbing paalala ng mayamang kasaysayan at mga sakripisyong naganap dito. Bagaman ang mga multo ay nagdudulot ng takot, sila rin ay nagpapaalala ng mga pangyayaring bumuo sa kasaysayan ng UST. Sa bawat silid at pasilyo, tila buhay pa rin ang mga alaala ng nakaraan, patuloy na gumagalaw sa tahimik na gabi, nagbubulong ng mga kwento ng lumipas na panahon.